Kabanata 976. Dahil doon, ang mga tingin ni Sheila ay dumako sa dibdib ni Lito, mahinang nagsabi, kahapon, nakita ko. Nakasuot ka ng itim na jade pendant. Ito ba ang pinag-uusapan mo? Inilabas ni Lito ang pendant sa kanyang leeg. Hawak ito sa kanyang kamay, naramdaman ni Sheila ang mainit na haplos at sinabing may banayad ng ngiti, hindi ito ordinaryong bagay, saan mo ito nakuha? Sumagot si Lito, ito ay ibinigay sa akin ng aking ina. Sino ang nanay mo? Tanong ni Sheila. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Lito, at umiling siya, hindi ko alam, hindi ko pa siya nakita simula noong ako ay isinilang. Ni hindi ko alam kung buhay pa siya o hindi. I see? I'm sorry. I didn't mean to bring up a sore point. Ibinalik ni Sheila ang pendant sa kanya, dapat mong panatilihing ligtas ang jade pendant na ito. Hindi ito ordinaryong trinket. Curious na nagtanong si Lito, alam mo ba ang pinagmulan nito? Kung gayon, mangyaring sabihin sa akin. Maaaring makatulong ang paghahanap ng mga pahiwatig sa kinaroroonan ng aking ina. Umiling si Sheila, hindi ako sigurado, naramdaman ko lang na ang jade pendant na ito ay tila may nakasulat na espesyal na batas ng engkanto, ngunit hindi ako sigurado. Nang marinig ito, nadismaya si Lito. Inilagay muli ang pendant, sinabi niya, well, never mind. Tumango si Sheila, nakatingin sa malayo, dapat na tayong umalis. Halos 2 araw nang naglalakad sina Lito at Sheila sa mga daanan ng bundok, at sa wakas ay bumalik sa bangin. Sa kanilang pagtataka, naghihintay pa rin doon si Yangsen para sa kanila. Nang makitang ligtas at maayos si Lito, namula ang mga mata ni Yangsen, at masaya niyang sinabi, alam kong babalik ka ng buhay. Lumingalinga si Lito sa paligid at nagtanong, nasaan si Jerry? Sa sandaling iyon, bumaba si Jerry mula sa puno, nakangiti ng malawak, na mismo ba ang iyong kapatid? Umiling si Lito, mukhang walang magawa. Si Wensi, na nakakapit kay Sheila, ay humagulgol ng hindi mapigilan. Pinsan, si Jay Fang na iyon ay napakasama. Nang dumating ang halimaw, wala siyang pakialam sa akin. Alam niyang tumalon kayo sa bangin, tumayo lang siya at umalis. Sheila comforted her, it's a good thing, at least ngayon nakita mo na ang totoong mukha niya. Kasunod yun, sa pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ang grupo ng mga taong halimaw ay masigasig na naglakad na nagsasabing, bro, alam namin na hindi ka patay. Bahagyang nagulat si Lito, isang halimaw tao ang nagpaliwanag, huwag isipin na kaming mga halimaw ay tungkol lamang sa karahasan at pagdanak ng dugo. Kami ay nagmamalasakit din sa kapatiran. Kung hindi dahil sa pag-akit mo sa halimaw, napunta kami sa tiyan nito, at kaya lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Sa sinabi nito, iniunat niya ang kanyang kamay, na nagpapakita ng 3 kulay na kristal na espiritu sa kanyang palad. Well, kung pipilitin mo. Nang walang anumang huwad na kahinhinan, kinuha sila ni Lito. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ang mga ito, at hindi nag-atubiling tanggapin. Sa sandaling iyon, isang bata ang kumikislap mula sa likuran ni Yangsen at kumapit kay Lito, nakatingin sa kanya ng may pasasalamat. Tinapik ni Lito ang ulo ng bata, ngumiti, good boy. Malawak ang ngiti ng bata at biglang hinawakan ang kamay ni Lito. Nagulat ito kay Lito, at biglang tumagos ang init sa kanyang palad, na parang may tatak. Speechless in surprise, napatitig lang siya sa bata. Gayunpaman, walang reaksyon ang bata. Umiling si Lito, pinaghihinalaang nakararanas siya ng guni-guni. Dati, nakakuha si Lito ng 5 colorful spirit crystals, at ngayon ay nakakuha na siya ng 3 pa mula sa Beast Clan, na nagdagdag ng hanggang 8. Ibinigay niya ang 4 sa kanila kay Yangsen, na nangangahulugan na pareho silang nakakuha ng 7 makukulay na espiritong kristal. Sa pagtingin sa 4 na makukulay na espiritong kristal, tuwang-tuwa si Yangsen kaya niyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito, na para bang nagpapasalamat siya na hinalikan niya ito. Kuya, ingatan mo ang iyong imahe. Walang imik na sabi ng bata. I'm sorry. Masyado akong na-excite, nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Yangsen, pinagdikit ang kanyang mga kamay bilang pagkumpas ng pagsisisi. Ngayon, dapat kang pumunta sa Illusion Gate, mula doon maaari kang umalis sa trial arena. Pinayuhan ni Sheila. Ano naman sayo? Dito ka ba titira? Tanong ni Lito dahil sa curiosity. Bilang isang cultivator, maaari siyang pumunta sa isang mas mapaghamong trial area, bakit niya sinasadya ang 70% ng kanyang lakas para pumunta rito? Umiling si Sheila, pumunta ako dito hindi para magsanay, kundi para harapin ang ilang bagay. It was nice meeting you, let's part ways here. Kung papayagan ng tadhana, magkikita tayong muli. Tumango si Lito, pinapanood sina Sheila at Wensi na umalis.
Pinsan, galing tayo sa cultivation world, at ang batang iyon ay parang galing sa martial world. Ang posibilidad na makita niya tayong muli, ay malamang na mas maliit sa isang kometa na tumama sa lupa. Nagkomento si Wency. Walang pakialam na nagsalita si Sheila, hindi siya ordinaryong tao, napansin mo ba ang itim na jade pendant sa harap ng kanyang leeg? Jade pendant. Sumimangot si Wency, hindi siya naghubad sa harap ko, paano ko malalaman na nakasuot siya ng jade pendant? Habang sinasabi niya iyon, inilipat niya ang kanyang mga mata, nakangiting ng aasar, pinsan, ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa sa ilalim ng bangin? Bahagyang sinabi ni Sheila, wala lang. Gusto ko lang sabihin na ang jade pendant na iyon ay may malalim na koneksyon sa ating cultivation world. Pagkaraan ng ilang panahon, marahil ay makikita na natin siyang muli. Kinagat ni Wency ang kanyang labi, ngunit kahit na pumasok siya sa mundo ng cultivation, magiging bottom feeder lang siya. Bahagyang umangat ang mapupulang labi ni Sheila, pero naniniwala ako sa kanya. Hindi ko akalain na ang aking pinsan ay pupuri ng isang tao balang araw, sabi ni Wency, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na implikasyon. Tara na. Naglabas si Sheila ng puting singsing na jade, ulong ng ilang mantra, at isang gintong liwanag na gate ang lumitaw sa kanyang harapan. Pinsan, kung aalis tayo ngayon, paano ang iyong misyon? Huminto si Wency sa kanyang kinatatayuan, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Sa isang casual na sulyap sa direksyon ni Lito, mahinang sinabi ni Sheila, sa susunod. With that, nawala siya sa light gate. Napabuntong hininga si Wency. Natatakot ka bang makasagasa ulit sa batang Lito na iyon? Hindi kaya napukaw niya ang iyong puso na nanatiling kalmado sa loob ng libu-libong taon. Bulong niya sa sarili. Pagkaalis ni Sheila, nagpaalam si Lito sa mga halimaw, kailangan nating magmadali sa Phantom Gate, kaya magpapaalam muna kami sa iyo sa ngayon. Ikinulong ng mga halimaw ang kanilang mga kamay, Young Master, magkikita tayong muli kung pinahihintulutan ng tadhana. Pagkaalis ng mga halimaw, tinapik ni Jerry ang balikat ni Lito, hoy, dapat din akong magpaalam sa iyo ngayon. Kumaibot ang mga labi ni Lito, pinaplano mong manatili dito. Umiling si Jerry, nakapagpasya na ako. Gusto kong makita ang bawat mundo sa labas. Who knows? Balang araw baka mapunta pa ako sa mundo mo. Kapag nangyari iyon, dapat mo akong imbitahan para uminom. Malakas na tumango si Lito, okay, talagang air treat kita sa pinakamasarap na alak. Habang nagsasalita sila ay bahagyang namumula ang kanilang mga mata. Sa malawak na mundo, ang pagkakataong magkita muli pagkatapos ng pag-alis na ito ay napakaliit. Nagpapaalam na sila, pero sa kaibuturan nila, alam na alam nilang dalawa na malamang na hindi na sila magkikita pa sa buhay na ito. Mapahamak, pinaluha mo na ako, bastos ka. Nagmamadaling pinunasan ni Jerry ang kanyang mga luha at hinampes ng malakas ang dibdib ni Lito. Mamasa-masa ang mga mata ni Lito habang tinatapik niya si Jerry sa balikat, mag-ingat ka, kuya. Ikaw din. Nakangiti, tumalikod si Jerry at lumakad palayo, kumakaway habang naglalakad. Pagkatapos, dumating sina Lito, Youngson, at ang bata sa Phantom Gate. Ang Phantom Gate ay matatagpuan sa isang katamtamang mataas na bundok, na may isang platform na gawa sa mga espesyal na puting brick sa tuktok. Sa paligid ng platform ay may 5 cylindrical pedestal, kalahating tao ang taas. Sa paglalagay ng spirit crystal sa platform, maaaring bumalik ang isa sa kanilang orihinal na lokasyon. Pagharap kay Youngson, sinabi ni Lito, mauna ka, manunood ako. Tumango si Youngson, naglakad papunta sa gitna ng platform, at inilagay ang spirit crystal sa pedestal. Hindi nagtagal, ang bawat spirit crystal ay naglabas ng isang maliwanag na sinag ng liwanag, na nagkupaw sa gitna, na bumubuo ng isang liwanag na globo na bumalot kay Youngson. Pagkatapos, ang liwanag na globo ay biglang naging maliwanag na hindi makatingin ng diretso dito. Sa isang kisap mata, parehong nawala si Youngson at ang light orb. Sai, tayong dalawa na lang ang natitira ngayon, anak. Lumuhad si Lito sa harap ng bata, nakaramdam ng kaunting kawalan, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Hindi ko alam kung ang bagay na ito ay makakapaghatid sa atin ng magkasama. Sa oras na ito, sa isang sulok na hindi kalayuan, si Jay ay nakatitig kay Lito, ang kanyang mukha ay malungkot, na-offend tayo ng batang iyon. Sa tingin ba niya ay madali lang siyang makalayo? Mr. Fang, ano ang balak mong gawin? Tanong ng katabi niya. Ngumisi si Jay, narinig ko na kapag ang illusion door ay na-activate, kung ito ay nag-ambala, ang taong iyon ay mapupunit kaagad. Hintayin niyang i-activate ang illusion door, pagkatapos ay dapat mong harangan siyang lahat. Oo, Mr. Fang. Agad namang sumagot ang grupo.
Sa kabilang banda, si Lito ay nag-iisip kung ano ang gagawin sa bata, ngunit ang bata ay biglang ngumiti, "Kuya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Maaari akong manatili dito. I'll be fine." Umiling si Lito, "Hindi kita maiiwan dito." Kumunot ang noo ng bata, mabilis na umikot ang kanyang mga mata, biglang nagsabi, "Nagugutom ako, kuya, maaari mo ba akong mahanap ng makakain?" Tumango si Lito, "Sige, maghintay ka dito, huwag kang gumala." Okay. Masunaring tumango ang bata. Pinagmasdan niya si Lito na umalis, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang inosenteng tingin niya noon, ay naging matalim at malamig, at pagkatapos, naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Jay. "Mr. Fang, parating na po ang bata." May gulat na bulalas. Kumunat ang noo ni Jay, paano ito posible? Hoy! Sa sumunod na segundo, ang bata ay nagpakita sa kanila, malamig na tinitigan sila, "Huwag mong sabihing naparito ka para saktan si kuya." Tumingin si Jay sa bata at mapang-asar na sinabi, "Paano kung tayo na?" Malamig na tumawa ang batang lalaki, "Kung gayon kailangan kitang patayin." "Ano? Gusto mo kaming patayin?" Tiningnan ni Jay ang bata na hindi pa lumaki hanggang hita, hindi napigil ang tumawa ng malakas, at ang iba pang dalawang tao ay nagsimulang tumawa. "Little brat, pwede kitang kurutin ng isang kamay hanggang mamatay, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Ngumisi si Jay, "Paulit-ulit akong ginagalit ng kuya mo, gagawin kong pangit ang pagkamatay niya." Ang maliit na batang lalaki na may maitim na mukha ay hindi gaanong nagsalita, bumubulong lamang, "Kung ganoon, maaari kang mamatay muna." Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay, at umindayog ng marahas. Isang nakakasilaw na pulang ilaw ang namatay, ang mapang-asar na tingin sa mukha ni Jay ay agad na natigil, ang kanyang dibdib ay tinusok. "Ikaw? Sino? Ikaw?" Matapos ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang sabihin ang ilang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Jay at siya ay natamba. Nang makita ito, ang ibang mga tao ay tumalikod at tumakbo na parang nakakita ng multo. May bakas ng pangungutya sa sulok ng bibig ng batang lalaki. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, nawala ang ilang mga tao sa isang buga ng usok. Pagkatapos, casual niyang pinitik ang kanyang mga daliri. Sinamahan ng isang kislap, ang bangkay ni Jay ay nagliyab at naging apoy, mabilis na naging abo. Tapos na. Ang maliit na bata ay nagpakita ng isang nakaka-relax na ngiti. Sa sandaling iyon, bumalik si Lito, at ang maliit na bata ay tuwang-tuwang pabalik. "Bakit ka na naman tumatakbo?" Si Lito ay medyo walang magawa. Ang maliit na batang lalaki ay inilabas ang kanyang dila, bastos ngunit masunaring sinabi, "Pasensya na kuya, huwag kang magalit." Kabanata 977. Ibibigay na sana ni Lito ang piniling prutas sa maliit na bata, ngunit biglang, isang kulog ang gumulong sa kalangitan. "Espiritu anak." Isang maringal at matunog na boses ang nagmula sa kabila ng abot tanaw, na parang niyanig ang buong kalawakan. "Ito ay masama." Malaki ang pagbabago sa mukha ng batang lalaki, "Kuya, may apurahin akong bagay, kailangan ko nang umalis." Sumimangot si Lito at hinawakan ang kanyang kwelyo, "Saan ka pupunta, isang munting brat?" Isang mapait na ngiti ang pinakawala ng batang lalaki, "Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Grabe, napakalakas ko. Walang makakabuli sa akin." Mayroon ka bang lakas ng loob na sabihin iyon pagkatapos kung makitang nakatali ka sa isang puno bilang pain? Walang magawang umiling si Lito. Iyon ay. Ang maliit na batang lalaki ay namula-mula sa tenga hanggang sa tainga, "Kuya, humihingi ako ng tawad." Dahil doon, bigla niyang ibinaba ang palad kay Lito. Tumigas ang mukha ni Lito nang maramdaman niya ang isang malakas na panloob na lakas na lumalapit sa kanya, na naging sanhi ng kanyang labis na pagkabigla. Maaaring ilarawan ng isa ang kapangyarihang ito bilang nakakatakot. Mabilis niyang binitawan ang bata at umatras. Matigas na bumagsak ang maliit na bata sa lupa, nakatingin kay Lito na may halong pag-aatubili, "Kuya, mami-miss kita. Magkikita tayong muli sa susunod." Pagkatapos niyang magsalita, nagpout siya at tumalikod na para umalis. Si Lito ay nakatayo roon ng ilang sandali bago siya tuluyang natauhan, napabulalas ng hindi makapaniwala, sino ba itong munting batang ito? Matapos mag-isip ng mahabang panahon, napagtantong wala siyang kakilala na ganoong kahangahangang bata, si Lito ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. "Mukhang hindi mo kailangan ng pag-aalaga ko. Ayos din yan, ingatan mo ang iyong sarili." Pagtingin sa direksyon ng pag-alis ng batang lalaki, isang magiliw na ngiti ang kumalat sa mukha ni Lito. Pagkatapos, tumalikod siya, humakbang sa platform, pinaandar ang ilusyong pinto gamit ang kristal, at umalis sa trial ground.
Sa isang bukas na espasyo sa kagubatan, 12-12 ng matatangkad at matipunong halimaw na tribo ang magkakasamang nakaupo, na tila sabik na naghihintay ng isang tao. Pagkatapos, may lumapit na maliit na figure. Iyon ay ang maliit na batang lalaki. Nakita siya ng mga tribo ng demonyo, ipinakita ang kanilang paggalang, lumuhod sa isang tuhod at nagkakaisang sinabi, pagbati, kamahalan. Napaangat ang baba ng batang lalaki, puno ng pagmamalaki at dignidad ang kanyang matingkad na mga mata, na wala sa dati niyang cuteness at childishness. Sa isang pagbabagong anyo, ang maliit na batang lalaki ay nawala, at sa kanyang lugar ay isang maliit na batang babae na nakasuot ng pulang palda, na mukhang isang katanji tanging manika. Sa makatarungang bukong-bukong ng dalaga ay nakatali ang isang kampana na kumikiliti habang siya ay naglalakad. Ang kanyang buhok ay kasing itim at may kintab na gaya ng tinta, ang kanyang mukha ay kasing pinong parang pulbos na jade, at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag at ganda ng mga bituin. Siya ang maliit na halimaw na prinsesa, si Ling. Princess, hindi ba masama ang acting skills natin? Isang halimaw ang tumawa at nagtanong. Kung hindi dahil sa galing ko sa pag-arte, nabusted na tayo. Sabi ni Ling na may galit na ekspresyon. Tama ang prinsesa. Natural ang galing mo sa pag-arte. Tumawa ang halimaw na may nakakabigay puri na pagpapahayag ng pagsamba. By the way, Your Highness, mukhang hinahanap ka na ng Beast King. Mabuti pang bumalik ka kaagad sa Beast Race. Kapag nalaman niya ito, wala tayo sa magandang sitwasyon, kinakabahang sabi ng halimaw. Napabuntong hininga si Ling, nag-aatubili na tumingin sa likod, at sinabing, Kuya, kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa susunod, pupunta ako upang makipaglaro sa iyo muli. Dahil doon, naging pulang ilaw siya at nawala kaagad. Samantala, lumakad si Lito sa pintuan ng ilusyon. Nagkaroon ng kislap ng puting liwanag, at hindi nagtagal, naging malinaw ang tanawin sa unahan. Ito ang loob ng bahay sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Lin. Sa dingding na nasa tapat ng pinto, may isang larawan ng isang magandang babae na nakasuot ng puti. Ang babae ay nagsuot ng isang magiliw na ngiti, nagniningning ng pagiging marangal at isang kasiya siyang alindog. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang itim na mahabang espada. Nang walang dalawang salita, ibinaba ni Lito ang painting, inirolyo ito at inihagi sa kanyang storage ring. Talagang medyo luma na ang painting na ito. Ano man ang halaga nito sa pera, mainam na humanga ito paminsan-minsan. Halos walang tao sa bawal na lugar na ito, kaya walang makakapansin kung ito ay kinuha. Sa harap ng larawan, isang itim na mahabang espada ang inilagay, nakapareho ng itinatanghal sa mga kamay ng babae. Ang mahaba at matalas na espadang ito ay may magarbong inscription sa scabbard, at isang nakasisilaw na asul na hiyas ang nakalagay sa tuktok nito. Mahusay na bagay. Pinitik ni Lito ang isang daliri, dahilan upang ang mahabang espada ay naglabas ng malutong na, ding, na tunog. Nang walang karagdagang salita, hinubad niya ito at itinapon sa sumiring. Sa dulo, mayroong isang kristal na takip sa mesa, at sa ilalim nito ay ang nakasisilaw na Flight Sky Tower. Gayunpaman, hindi kinuha ni Lito ang Flight Sky Tower, ngunit sa halip ay napangiti ang kanyang mga labi at tinapik ang kristal na takip, hintayin mo ako dito, babalik ako kaagad para kunin ka. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at umalis. Aalis na sana siya ng kwarto, isang malamig na hangin na puno ng pagpatay ang umatake sa kanya. Ang mga sirena ng babala ay tumunog sa puso ni Lito habang inilabas niya ang Xuanyuan sword upang harangan ito. Kung susuriing mabuti, sa katunayan, ang matandang iyon. Newbie, sa loob ng daang taon na ito maraming nakapasok dito, pero ikaw lang ang lalabas na buhay. Dapat nakuha mo na ang Flight Sky Tower, ibigay mo na sa akin. Ang mukha ng matanda ay natatakpan ng malupit at sakam na ekspresyon, at itim na hangin ang umaagos mula sa kanyang mga tuyong daliri na parang mga kuko ng agila. Hey, kaya pala kanina ka pa nagbabantay dito, naglalaro ng waiting game ha? Ngumisi si Lito, ngunit ang talagang hinahamak ko ay ang mga backstabbers, matandang lalaki, tapos ka na para sa araw na ito. Ngumisi ang matanda, akala mo ba hindi ako handa? Siyempre, alam kong makakalabas ka doon, ibig sabihin ay kahanga-hanga ang iyong kapangyarihan. Pero bakit hindi mo subukang igalaw ang iyong braso at tingnan kung ano ang pakiramdam? Oh, natigilan si Lito, itinaas ang kanyang braso, nagtatakang tanong niya, ang braso ko. Parang namamanhid. Hahaha, tama na. Hindi sinadya ang pagkilos na iyon para patayin ka. Ang itim na gas na ito ay paralysis-inducing na gamot na ginagamit sa palasyo ng hari. Huwag mong asahan na makakalaya ka sa loob ng kalahating oras, tumawa ng masama ang matanda.
Gaano ka man kalakas, hindi mo maigalaw ang iyong mga kamay at paa, at nasa aking awa. Nagpatuloy siya sa nakakatakot na titig, ibigay mo ang tore ng hautian, kung hindi, hihiwain ko ang laman ng iyong katawan ng pira-piraso. Hihilingin mo ang kamatayan kaysa tiisin ang sakit. Mahinahong tiningnan ni Lito ang matanda, ang kayamanan na natamo ko sa napakalaking paghihirap, paano ko ito madaling ibibigay sa iyo. Tumigil sa pangangarap ng gising. Great! Mukhang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ang matandang lalaki, na may hawak na matalim na punyal, ay dahan-daang lumapit kay Lito. Nakatayo doon si Lito, hindi kumikibo. Napaawang ang bibig ng matanda sa isang ngiti, ang bilis talaga ng epekto ng droga, hindi ka na makagalaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang punyal, handa nang laslasin ang leeg ni Lito. Sa sumunod na segundo, umihip ang malakas na hangin, napahawak sa leeg ng matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala, ang mga salitang sumasakal ay lumabas sa kanyang lalamunan, halos hindi marinig, ito. Hindi maaaring. Ngumisi si Lito, mukhang mapanlate, anong gamot na nakakapagpaparalisa sa palasyo ng hari. Ang nilikha ng aking amo ay 100 beses na mas nakakalason kaysa sa kalokohang ito. Sa sinabi niyang iyon, malakas niyang inihagis ang matanda sa lupa. Nang malapit nang bumangon ang matanda, dumaikit ang paa ni Lito sa kanyang dibdib, na nagdulot ng matinding sakit na tila nadudurog ang kanyang mga buto. Naramdaman ng malamig na pagpatay na layunin, ang matanda ay sumigaw, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Napangiti si Lito, ang kanyang pagtawa ay may bahid ng walang habas na tuwa, bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka patayin. Natakot ang matanda hanggang sa pagpawisan ng malamig. Nagmamadali, sinabi niya, ako si Mario Lin, ang ninuno ng pamilya Lin. Kung mayroon man akong maitutulong sa iyo, tiyak na hindi ako magsisikap. Ang ninuno ng pamilya Lin. Inulit ni Lito ang parirala. Ang matandang ito pala ay ninuno ni Josh Lin. Paano ka wili-wili? Sige, hindi kita papatayin. Sa susunod na makita-kita. Bago natapos ni Lito ang kanyang mga salita, paulit-ulit na yumuko si Mario Lin. Luluhod ako sa harap mo, at tatawagan kitang ama. Kung papatayin siya ni Lito, mawawala ng kabuluhan ang daan-daang taon niyang paglilinang. Ubo-ubo. I suppose it's not out of the question. Ilang beses na tumahimik si Lito. Hindi niya sinasadyang lumampas, ngunit dahil kusang loob siyang tinawag ng lalaki na ama, hindi niya naramdaman ang pangangailangang tumanggi. Sige, ligtas na paglalakbay, ama. Lumuhad si Mario sa lupa, magalang na pinapanood si Lito na umalis. Pagkaraan ng 3 araw, ang mansyon ng Lin ay maliwanag at mataong may kasabikan. Sa likurang bundok ng Lin Mansion, si Ning Beio ay nakasuot ng pulang wedding suit, ngunit ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Kung hindi mo ako pakakasalan, lilipulin ko ang buong Beio Mansion, walang iiwang buhay. Nagbanta si Josh Lin noong nakaraang araw. Ibinaba niya ang kanyang ulo, dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, ipinakita ang isang nakatagong punyal sa loob ng kanyang manggas. Bilang anak ng pamilyang Beio, hindi ko maaaring baliwalain ang kaligtasan ng aking pamilya, hindi ko rin mabibigo si kapatid Lito. Kung talagang dumating iyon, tatapusin ko ang sarili kong buhay. Pagkatapos niyang magdesisyon, maingat niyang itinago ang punyal. Sa sandaling ito, ang mansyon ng Lin ay puno ng pagdiriwang. Si Josh Lin at ang kanyang ama na si Yumul Lin ay nakatayo sa pasukan, tinatanggap ang mga bisita mula sa lahat ng direksyon. Congratulations! Congratulations! Congratulations to young Master Lin, I heard you are marry a bride that's similar to a celestial beauty. Ang young Master Lin ay nagagawa sa murang edad, tunay na isang tagmang ginawa sa langit kay Miss Beyu. Iniharap ng lahat ang kanilang mga regalo, lahat ay puno ng papuri at pagbati. May kagalakan na nakasulat sa buong mukha niya, sinabi ni Josh Lin, pagkatapos ng araw na ito, si Ning Beio ang magiging babae ko. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang kampon. Bumagsak ang mukha ni Josh, tinanong niya, nahanap mo na ba ang brat na iyon? Umiling ang nasasakupan, walang bakas sa kanya. Ang kanyang pinsan, si Lino, ay nanunuya, sa tingin ko ang batang Lito na iyon ay nagbibiro lang. Kahit bigyan pa natin siya ng 10 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na pumunta sa ating mansyon ng Lin upang agawin ang nobya sa sikat ng araw. Ngumisi si Yumul Lin, itinuro ang kanyang nasasakupan, kung sakali, triplehin ang lakas ng tao. Kung may manggahas na manggulo, huwag mag-atubiling pumatay. Magpahinga ka, Master, na ibigay ko na ang mga utos. Kung ang batang iyon ay maglakas loob na magpakita, sisiguraduhin naming hindi siya lalabas ng Lin Mansion. Pagkaalis ng subordinate, dumating na ang mapalad na oras.
Magsisimula na ang kasal. Ang pamilya Lin ay kabilang sa mga elite sa lungsod, at ang kanilang mga bisita ay mayaman o prestihiyoso, kabilang si Helen He mula sa He Mansion, at Beno Bailey mula sa pamilya Bailey, na lahat ay dumating para magdiwang. Dumating na ang mapalad na oras, simula ng seremonya. Ayon sa singsong proclamation ng wedding host, si Ning Beiyu, na may pulang bridal veil na nakatikip sa kanya, ay pinalabas. Sa kabila ng isang payat na kamay lamang, ang matikas na figure at matikas na pag-uugali ay nakumbinsi ang lahat na ito ay, walang duda, isang pambihirang babae. Isang kampante ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Josh. Madam, oras na para yumuko tayo, sabi niya. Sa sandaling ito, lahat ay pigil ang hininga sa pag-asa, naghihintay sa bagong kasal na mag-asawa na magsagawa ng kanilang mga pana. Biglang itinaas ni Ning ang kanyang pulang belo, ang kanyang magandang mukha na parang yelo. Ipinahayag niya ng malakas, ang kasal na ito, hindi ko tinatanggap. Kabanata 978. Sa sandaling binigkas ang mga katagang ito, ang buong silid ay bumulaga sa gulat. Biglang inanunsyo ni Ning sa seremonya ng kanyang kasal na hindi niya gustong magpakasal na hindi maikakailang isang direktang sampal sa mukha para sa pamilya Lin sa publiko. Madilim ang ekspresyon sa mukha ni Josh. Sa pananahimik na tono, mahigpit niyang sinabi, balak mo bang kaladkarin ang buong Beiyu clan kasama mo? Ngumisi si Ning, kaya nandito ka para angkinan ako bilang sarili mo, di ba? Kaya mo. Naglabas siya ng punyal at itinapat ito sa sarili niyang lalamunan, kahit makuha mo ako, magkakaroon ka lang ng walang buhay kung katawan. Hindi dapat ito maglagay sa Beiyu clan sa anumang problema, hindi ba? Nagawa ba ang seremonya ng kasal ng pamilya Lin sa pamamagitan ng pagbabante sa Beiyu clan? That's crossing a line, right? A marriage is about mutual consent. How is even fair to force someone like this? Oo, ang pamilya Lin ay lumagpas ng linya sa pagkakataong ito. Hindi nakakagulat na si Miss Beiyu ay napakatigas. Habang nagsimulang magkagulo ang mga tao, ang mag-ama ng pamilya Lin ay nahihirapang iangat ang kanilang mga ulo. Binati ni Yumul Lin ang mga tao gamit ang kanyang mga kamao at malamig na ibinalita, ang piging ng kasal ngayon ay nakatagpo ng hindi inaasahang sitwasyon at kailangang pansamantalang ipagpaliban. Pwedeng umalis lahat. Nang magsalita siya, isang napakatalino na boses ang umalangaw-ngaw mula sa pasukan. Kakasimula pa lang ng magandang palabas, paano aalis ang lahat? Si Lito iyon, kumpiyansa na pumasok. Nang makita si Lito, huminga si Ning, na puno ng luha ang kanyang mga mata, Kuya Lito. Nang marinig ang katagang, Brother Lito, si Josh ay nag-alab sa selos. Marahas niyang binutukan ang kanyang mga nasasakupan, ano ang iyong kinatatayuan dyan? Patayin ang sinumang pumasok sa bahay ng Lin nang walang pahintulot. Tumingin si Lito kay Josh, isang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Sa mga panauhin, nakita ni Beno si Lito at napailing sa takot, bumubulong sa sarili, ang batang ito ay hindi isang taong dapat guluhin. Si Helen He, sa kabilang banda, ay nakahanap ng labasan para sa kanyang nakakulong na galit. Siya ay pinagbantaan ng isang matandang lalaki dahil kay Lito. Nang makita ni Lito ang mga bagay-bagay sa bahay ng Lin, hindi niya maiwasang matuwa. Lumapit siya at sinabi kay Lito, ito ay isang masayang araw para sa pamilya Lin. Ano ang ginagawa ng isang tagalabas na tulad mo dito? Sumulyap si Lito sa kanya at napakaikling sumagot, kidnapping the bride. Sa sandaling lumabas ang dalawang salitang ito, ang buong silid ay gumalaw muli. Nang marinig ito, unang nagulat si Helen, hindi niya akalain na ang binatang ito ay magkakaroon ng bagay para kay Ning Beiyu. Dati ang ama ni Helen, naniniwala siya na si Lito ay may hindi naaangkop na intensyon sa kanyang anak na babae, si Helen, ngunit tila siya ay nagkamali. Gayunpaman, kapag ang mga binhi ng puot ay naihasik, hindi ito madaling mabunot. Ngumisi si Helen at sinabing, ikaw, isang ordinaryong tao mula sa makamundong kaharian, ay naglakas loob na tumakbo sa mundo ng martial art tsaka sa pamilya Lin, upang mangagaw ng nobya. Pagod ka na bang mabuhay? Kung matalino ka, umalis ka. Kung hindi, ayon sa kaugalian namin dito, mamamatay ka. Bilang isang lalaking may kataasan, ang matataas na salita ni Helen ay nagpatango sa maraming tao bilang pagsang-ayon. Ang isang regular na tao mula sa makamundong labas ay nangangahas na pumunta rito, malinaw na hindi natatakot sa kamatayan. Talagang, hindi niya talaga alam kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa. Sa tingin ba niya kaming mga taga-martial art world ay passovers? Saglit, lahat ay nginisyan si Lito. Biglang may sumigaw, kilala ko ang taong ito. Siya ang nakatalo kina Lino Lin at Wilfredo Way sa Hero Association meeting. Like an enlightening realization, the crowd responded, kaya siya.
Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumasok sa Lin Mansion, umaasa sa sarili niyang lakas, ha? Nag-alok si Yumul Lin ng isang nakakaphan sulot sa mga tao, alam din ninyong lahat, ang batang ito ay ipinagmamalaki ang kanyang kakayahan sa buong Sky Pillar City. Medyo matagal ko na siyang pinahintulutan. Ang karamihan sa mga tao ay mula sa mga matatandang henerasyon, na ang mga konserbatibong pag-iisip ay malalim. Nang marinig ang kanyang mga salita, sabay-sabay silang tumango, paano ang ating martial world ay dinidiktahan ng isang mortal na tumatakbong laganap. Dapat turuan natin siya ng leksyon. Sa pamamagitan nito, ang mga bagay ay nangyayari ng eksakto sa nais ni Yumol. Sumaludo siya, kung ganoon, ngayon, ipapatupad ng linang hustisya sa ngalan ng langit. Hahaha. Biglang tumawa ng masama si Lito. Pagtingin kay Yumol, umiling siya, sa tingin mo karapat-dapat kang kumilos sa ngalan ng heaven. Ang mga kalamnan sa paligid ng bibig ni Yumol ay kumikibot sa galit. Bumaling sa kanyang mga nasasakupan, nag-utos siya, ano ang iyong kinatatayuan dyan? Kunin mo siya at bugbugin hanggang mamatay. Hindi nagtagal, pinalibutan ng 12-dosenang tao si Lito. Tumigil kayo. Isang elder ang humakbang pasulong, ang pagtatakda ng maraming laban sa isa ay gagawin tayong, ang martial world, na tila tayo ay nananakot kung ang salita ay lumabas. Magalang na tanong ni Yumol, iminumungkahi ni Elder Leo. Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas, nagmumuni-muni ng ilang segundo, at pagkatapos ay tumango, iminumungkahi ko ang isang one-on-one fight. Napakayabang ng batang ito, di ba? Sa kasiguraduhing tanggapin niya ng buong puso ang kanyang pagkatalo. Kung ganoon, hayaan mo munang lumaban ang apo ko. Pagkasabi noon ay lumingon siya sa binata sa kanyang tabi, Ben, tandaan mo, isa lang siyang ordinaryong tao, huwag kang mag-all out, huminto ka lang kapag kailangan mo. Napaawang ang gilid ng bibig ng binata, Lolo, huwag kang magalit sa akin kung hindi ko sinasadyang mapatay siya. Ang pag-uusap na ito ay medyo malinaw sa lahat ng naroroon. Kamakailan lamang, naghahanda si Ben Leo na tumakbo para sa posisyon ng opisyal ng militar. Nagpasya si Lolo Leo na hayaan siyang humakbang pasulong, umaasa na makakatulong ito sa kanya na gumawa ng magandang impresyon at magkaroon ng magandang reputasyon. Kung tutuusin, gaano man kakilakilabot si Lito, sa huli, siya ay tao lamang. Paano siya maihahambing sa isang tao sa mundo ng martial arts? Humakbang pasulong si Ben na may hitsura ng panghahamak sa kanyang mga mata, magpasya kung paano mo gustong lumaban. Si Ben ay nagsimula sa kanyang pagsasanay sa martial arts noong siya ay 3 taong gulang, at siya ay hindi kapani-paniwalang magaling. Laban sa karaniwang lalaking ito, tiyak na siya ang mananaig. Oo, mukhang ang ordinaryong tao ay talagang nasa mahirap na oras. Ang mga talakayan ng karamihan ay naging dahilan upang lumawak ang kampante ng ngiti ni Ben, habang ang ekspresyon ni Lito ay nanatiling kalmado. Let's decide it in the simplest way then, a duel. We stop when one side admits defeat, sabi ni Lito. Isang panunuya ang tumawid sa mukha ni Ben, siya ba ay isang walang isip, na pumipili ng ganoong paraan? Gusto niya bang bugbugin ko siya hanggang mamatay, o ano? Sige. Kung ako ang nanalo, kailangan mong umalis ka agad sa Lin Residence, hindi, kailangan mong umalis ng tuluyan sa martial arts world. Habang nagsasalita siya, iniyuko ni Ben ang kanyang mga kamay kay Yumul Lin, itabi mo itong isang maliit na regalo para sa pamilya Lin. Nang marinig ito, si Yumul at ang kanyang anak ay natuwa, at ibinalik nila ang kilos na nagsasabing, sa katunayan, ang young master na si Leo ay isang dragon sa mga tao, palaging prangka at mapagpasyahan. Kami ay nagpapasalamat sa iyong tulong. Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay kumikinang sa pananibik, naghihintay ng isang palabas. Lumapit si Ben kay Lito, na may kaunting panghahamak na tinig, ikaw muna ang hamampas. Sigurado ka ba? Nagtaas ng kilay si Lito. Ano? Natatakot ka? Ngumisi si Ben. Ang mortal na ito ay talagang isang dilidal liar. Tumango si Lito, talaga, natatakot ako. Kung bakit, hindi siya sigurado sa mga kakayahan ni Master Leo. Natatakot siya na ang isang welga ay maaaring mapatay siya. Gayunpaman, malinaw, hindi naintindihan ni Ben ang kanyang implikasyon, at nanunuya na sinabi, kung natatakot ka, aminin mo ang iyong pagkatalo at umalis ka sa mundo ng martial arts. Nagpakawala ng buntong hininga si Lito. Kumunat ang noo ni Ben at sinabing, natatakot ka ba na ito ay masyadong nakakahiya? Haha, normal lang sa isang mortal na mawala ng mukha sa mundo ng martial arts, di ba? Bilisan mo at magsimula ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Ang boses ni Ben sa naiinip na tono. Napangiti si Lito, biglang tumalon, at naghatid ng suntok kay Ben.
Malamig ng inisyo ni Ben, hindi gumagamit ng martial arts skills o nagpapatakbo ng teknik, gamit lamang ang kanyang mga kamao, ang batang ito ay napakataas at malakas na magsalita. Dahan-dahan niyang inactivate ang kanyang martial arts skill, isang bahid ng puting liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang kamao, exploding fist. Ang kanyang kamao, na sinamahan ng husay sa martial arts, ay bumangga ng husto sa walang kwentang suntok ni Lito. Bang! Umalangaw-ngaw ang isang pidgel na ingay. Ang bawat isa ay nagsimulang umiling, sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang pagkamangha, kailangang baliw ang mortal na ito. Talagang, sinusubukang makatiis sa isang martial technique gamit ang kanyang hubad na laman at daluyan ng dugo, iyon ang explosive fist na maaaring pumutok sa mga bundok at makahiwa ng mga bato. Give up. Hindi na niya kailangang umalis sa martial arts world, diretso na siya sa kanyang kamatayan. Nang ang lahat ay naniniwala na si Lito ay tiyak na mapapahamak, ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat. Nakita lang nila si Ben na nag-reverse jet palayo sa loob ng 100 metro, na mabigat na lumapag sa lupa. Ang kamay niya. Bulalas ng matalas ang mata ng mga tao habang sinusundan ng kanilang mga tingin ang sigaw, nakita lamang ang kanang kamay ni Ben na punit-punit, ang kanyang mga hubad na buto ay kitang-kita. Ang salit-salit na itinaas na mga tunog ng matalim na paglanghap ay umaalingaw-ngaw sa paligid, ang bulwagan ng daan-daan ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Ang mukha ni Elder Leo ay lubhang malungkot, siya ay mabilis na humakbang pasulong upang suriin ang lawak ng pinsala, ngunit ang kanyang mukha ay lalong lumaki pagkatapos suriin. Ang kamay na ito ay ginawa para sa. Malamig na sabi ni Elder Leo. Lolo, ayokong maging pile. Umiyak at napaungol si Ben, Lolo, kailangan mo akong ipaghiganti. Tumayo si Elder Leo, malamig na tinitigan si Lito, binata, naging magalang ako sa iyo kanina lang, bakit napaka-killer move? Walang pag-aalinlangang sumagot si Lito, nagkakamali ka. Kung naging malupit ako, malamang na hindi naiwan ang buhay ng apo mo. Kalokohan. Iniwan mong pile ang apo ko, at ang matandang ito ang mag-aayos sa iyo ngayon din. Si Elder Leo ay hindi kapani-pani walang galit, lahat ng bakas ng kanyang dating kilos ay naglaho, ang kanyang mga mata ay nagbuga ng matinding galit. Ngumisi si Lito, ang matandang ito ay nagbibiro talaga, ang apo mo ngayon ay halatang gustong patayin ako sa galaw na iyon, ngunit wala kang sinabi. Ngayon kahit papaano, ako ang may kasalanan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Totoo yan, parang bias si Old Leo. Oo, dapat aminin mo na ang pagkatalo mo. Matandang Leo, sinasamantala mo ang iyong edad, ito ay hindi sporting. Ang mga kalamnan sa mukha ni matandang Leo ay nanginginig na baliw. Bagamat ayaw, sinabi niya, tama na ang usapan, tuturuan kita ng leksyon ngayon para pigilan ang iba na sabihin na binyo-bully ko ang kabataan. Kung matatalo mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Leo. Ngunit kung matalo ka, kahit nakunin ko ang iyong buhay, hindi ka dapat magpahayag ng anumang mga reklamo. Tumingin si matandang Leo kay Lito na may nakakatakot na ngiti, manggahas ka ba? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pananabik sa buong meeting hall. Iyan ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Leo. Ang pamilyang Leo ay kilala sa kanilang mayamang negosyong tela, napakayaman na kayang gugulin ng isang tao ang kanilang buhay at hindi pa rin nauubos ang kalahati ng kanilang kayamanan. Gayunpaman, ang ilan ay umiling, kasing kaakit-akit ng kayamanan, ang pagkuha nito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Alam ng lahat ang kapangyarihan ni Old Leo, siya ang kampyon ng Hero Convention sa loob ng 10 magkakasunod na taon, ilang dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang self-created martial arts technique, Sky Turning Palm, ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at kakaunti ang makakalaban sa kanya. Dahil mismo sa lakas ni matandang Leo kaya ang pamilya Leo ay makakamit ang gayong kaluwalhatian ngayon. Ang matandang Leo ay naglakas loob na itaya ang kalahati ng kanyang mga ari-arian, dapat siyang magtiwala sa kanyang tagumpay. Ang batang iyon ay medyo malakas, ngunit pagkatapos ng lahat, ang karanasan ay higit sa kabataan, tiyak na hindi siya ang kapareha ni Old Leo. Ano man ang mangyari, nadama ng lahat na ang posibilidad ay laban kay Lito. Isang mabait na tao ang tumayo at pinayuhan si Lito, bata, hindi madaling magkaroon ng ganoong lakas sa iyong edad, iminumungkahi kung humingi ka ng tawad kay Old Leo at humingi ng mas mababang parusa, mas mabuti na ito kaysa mawala ang iyong buhay. Buong pagmamalaking itinaas ni Lito ang kanyang dibdib at sumagot, wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Kabanata 999. Ang lalaking nagpapayo kay Lito ay patuloy na umiling, napakatigas. Kung ang batang ito ay naghahanap ng sarili niyang kamatayan, hindi na kailangang pigilan siya. Ang lahat ay sabik na naghihintay ng isang palabas.
Humakbang pasulong ang matandang Leo, itinuro ang labas at sinabing, napakaliit ng lugar na ito. Naglakas loob ka bang labanan ako sa labas? Oo naman. Tumanggo si Lito. Pareho silang lumipat sa labas, na sinusundan ng karamihan. Si Ben, na nakahawak sa kanyang nabali na kamay at tinitiis ang sakit, ay sumunod sa kanila sa labas. Gusto kong makita kung paano pinatay ng aking lolo ang mayabang na lalaking ito. Sa maluwag na patio, nagsimulang umihip ang banayad na simoy ng hangin. Tumayo si Lito laban sa hangin, mahinahong nakatingin kay Old Leo. Dahan daw ang itinaas ng matandang Leo ang kanyang kamay, malungkot ang mukha, bata, ito na ang iyong huling pagkakataon. Kapag nakakilos na ako, mamamatay ka o mapilayan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Lito, make your move. Alam mo ba kung sino ang dalawang uri ng tao na pinakakarapat dapat na mamatay sa mundong ito? Ang matandang Leo ay nanunuya, ang mayabang at ang walang isip, at ikaw, kinakatawan mo ang dalawa. Sa kanilang pagpapalitan, ang may edad na figure ng matandang Leo ay mabilis na lumundag, na inindayog ang isang malakas na palad patungo kay Lito. Malakas ang tunog ng hampas ng kanyang palad na sinasabayan ng sipol ng hangin. Higit 70 taon nang naglilinang si Lolo Leo, ang lakas ng palad niya ay kahanga-hanga. Mahihirapan ang batang ito. Hindi napigilan ni Beino na magkomento. Tulad ng pag-iisip ng lahat na si Lito ay patuloy na itataboy pabalik, si Lito ay huminga ng malalim, nagpatuloy upang salubungin ang hampas gamit ang isang palad ng walang pag-aalinlangan. Thud! Ang dating kalmado at magalang na si Lolo Leo, na kahit na nagsuot ng hitsura ng paghamak, ay agad na nagbago. Paano naging ganito? Labis siyang naalarma sa loob, naramdaman ang isang malakas na puwersa sa loob na papalapit sa kanya. Pero, halatang binata lang ang kalaban niya na nasa 20s. Napilitan siyang umatras ng 12-dosenang mga hakbang, sa wakas ay napahinto siya sa pamamagitan ng pagtulak ng isang paa sa lupa, na naging sanhi ng pagkabasag ng mga tile sa sahig. Umatras din si Lito, ngunit pagkaraan ng halos 12 hakbang, matatag siyang tumayo. Nang makita ito, hindi lamang ang matanda, kundi ang mga manunood ay nagsimulang sumigaw, maging si Lolo Leo ay pinipigilan ng batang ito. Malungkot ang mukha ni Lolo Leo, malamig na nagsalita, sinusubukan ko lang, hindi ko talaga ginagamit ang buong lakas ko. Mukhang naintindihan ng mga tao, kaya ganoon. Parang masyadong maluwag si Lolo Leo. Ngunit hindi napigilan ni Lito na tumawa ng tahimik. Tiyak na ginamit ng matanda ang hindi bababa sa kalahati ng kanyang lakas sa pagkilos na iyon, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihing hindi niya ginawa. Malamig na tinitigan ni Lolo Leo si Lito, dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay, binata, hindi ka magkakaroon ng ganoong swerte sa pagkakataong ito. Sa isang iglap, isang ipoy-po ng dilaw na hangin ang nabuo sa kanyang kamay. Ulap na tumataob na palm. Ang mga tao ay hindi kapani-pani walang nagulat. Sino ang mag-aakala na ang matandang Leo ay pupunta sa cloud overturning palm? Ang paglipat na ito ay hindi pa nakikita sa loob ng 20 taon, hindi ba? Sabi nila kapag nagawa na ang hakbang na ito, kahit na ang mga ulap sa kalangitan ay maaaring ikalat nito, ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Nagdadaldala ng mga tao, kitang-kita ang tensyon sa kapaligiran. Ang hangin ng matandang Leo na umiikot sa kanyang kamay ay unti-unting lumawak, pagkatapos ay tumalon siya ng marahas, naghatid ng suntok kay Lito sa lakas ng isang bundok na bumababa. Nagkaroon ng muffled sound, at ang lakas ng kanyang palad ay nabaligtad pa ang mga tile sa sahig. Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng mga manunood, ang mga mahinang tapang ay nagsisigawan at nagsitakbuhan. Ang iba ay kinailangang ibalik ang kanilang mga mukha upang maiwasan ang lumilipad na alikabok, upang maiwasan ang pag-atake na magdulot ng pinsala. Nang tumira ang alikabok, tumingin ang mga tao sa patio at nalaman na nawala si Lito. Nataman ba siya hanggang wala nang natira sa kanya? Naghiyawan ang mga tao sa gulat. Ngumisi ang matandang Leo, isang hamak na brat, kumikilos ng ligaw sa harap ng matandang ito, nagsisilbi siya ng tama. Masyadong makapangyarihan si Lolo. Si Ben ay masigasig na pumalakpak, at pagkatapos ay sumigaw, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit, na nagsasabing, pagsilbihan siya ng tama, mahusay na ginawa sa pagpatay. Talaga, kung mas matanda ang luya, mas mainit ito. Kahanga-hanga si Old Leo. Tumanggo-tango ang mga tao. Nang makitang patay na si Lito, tuwang-tuwang sinabi ni Yumulin at ng kanyang anak, salamat, matandang Leo, sa pag-alis sa tao sa banta na ito. Nagpanggap si matandang Leo na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Ipinakita niya ang pag-alis ng alikabok sa kanyang manggas at ikinaway ang kanyang kamay, na nagsasabing, no need for formalities, it's a small matter. Para saan ang ipinagdiriwang mo?
Isang mahinang nakakatuwang boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Natigilan ang lahat at napatingin sa direksyon ng tunog. Sa rooftop ay nakatayo ang isang matangkad at binata. Kung hindi si Lito, sino pa kaya ito? Siya. Buhay siya. May sumigaw sa tuwa. Ha! Inangat ni Old Leo ang kanyang tingin at nakita si Lito. Biglang nag-freeze ang matamis niyang ekspresyon, napalitan lang ng matinding takot. Paano? Paano ito posible? Walang makakataka sa malapit na pag-atake mula sa aking overturning cloud palm. Mahinahong sumagot si Lito, wala pa dati, pero simula ngayon, meron na. Malamig niyang tinitigan si Old Leo at sinabing, matanda, pinaplano ko sana na bigyan ka ng mukha sa edad mo, ngunit pinatunayan ng iyong mga aksyon ang intensyon mong pumatay. Kaya, hindi na ako magiging magalang. Pagkatapos ng mga salitang ito, si Lito ay nag-transform sa isang madilim na flash. Kasabay nito, isang mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa itaas, panoorin mo ito ang tinatawag mong palm. Sa sumunod na sandali, isang malakas na sampal ang bumaba mula sa itaas, na tumama kay Old Leo. Bang! Napadpad si Old Leo sa lupa, lumubog ng 2 metro ang lalim sa lupa. Ang kalahati sa kanya ay ibinaon sa lupa, isang larawan ng lubos na kahihiyan. Gayunpaman, hindi siya namatay. Pagkatapos ng mga taon ng paglilinang, nagkaroon siya ng malalim na panloob na lakas. Kung ito ay isang ordinaryong martial artist, matagal na silang naging alikabok. Katahimikan. Ang buong patio, na puno ng daan-daang tao, ay napakatahimik at maririnig ang nahulog na pin. Nagulat ang mga tao kaya nakalimutan na nilang huminga. Ang matandang Leo ay talagang natalo sa isang galaw. Hindi lamang natalo ngunit kahabag-habag. Ito ay lubos na hindi ka panipaniwala. Bumaba si Lito sa isang hukay, binuhat si matandang Leo, at inihagis sa itaas na patag, gusto mo bang mabuhay, o mamatay? Noon lamang nagising si matandang Leo mula sa kanyang pagkabigla, nangingibabaw ang takot sa bawat iba pang emosyon. Hindi niya akalain na ang tila hindi kapansin-pansing binata na ito ay nagtataglay ng gayong kapangyarihang makawasak sa lupa. Isa lang siyang baliw. Gusto kong mabuhay. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Tumanggaw si Lito, tuparin mo ang iyong pangako. Nang marinig ito, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni matandang Leo. Iyon ay kalahati ng kanyang mga ari-arian. Isang kayamanan na naipon niya sa napakaraming buhay niya, na naipon sa pamamagitan ng iba't ibang pagsisikap. Ngayon ba talaga dapat niyang ibigay ang kalahati nito sa hindi kilalang batang ito? Hindi handang sumuko si Old Master Leo. Boom! Sa pag-aalinlangan niya, biglang noontog ang ulo niya sa lupa. Either give me your wealth, or give me your life. Understand? Walang puwang para sa pagdududa sa tono ni Lito, na bumubuo ng lubos na kaibahan sa kanyang dating hindi nakakapinsalang kilos. Young man, you're being unreasonable. Pinalaki mo na ang sitwasyon, at ngayon pinagnanasaan mo ang kalahati ng kanyang ari-arian. Humakbang si Yumulin para tila itaguyod ang hustisya. Sinulyapan siya ni Lito at malamig na sinabi, sino ka sa tingin mo, tumabi? Ikaw. Hindi inaasahan ni Yumul na si Lito ay magiging napakawalang galang sa harap ng lahat, at ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. Ngunit batid na kahit si Old Master Leo ay hindi kapantay ni Lito, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Biglang gumawa si Lito ng mabilis na paghampas ng palad, na natakot kay Yumulin. Bumagsak siya sa sahig, at natuklasan na nagbibiro lamang si Lito. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng isang alon ng mahinang tawanan sa gitna ng mga tao, habang ang isang disgrasyadong si Yumulin ay nagmamadaling tumayo at naglakad palayo. Nakapagdesisyon ka na ba? Wala akong masyadong pasensya. Tumingin si Lito kay Old Master Leo sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang bote ay gumiling sa ulo ni Old Leo na nagdudulot ng ingay. Takot na takot si Old Master Leo, mabilis siyang umimik, ibibigay ko. Ibibigay ko. Binuhat siya ni Lito at sinabing, sige, hatiin mo ang ari-arian at pupunta ako para kunin ito bukas. Kasabay nito, itinabi niya ang matandang si Leo, gumawa ng 2 hakbang, huminto, pagkatapos ay bumaling sa kanya upang bigyan ng babala, huwag kang makipaglaro sa akin, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Ning Beo. Galit si Joshlin, sinubukan niyang makialam ng ilang beses ngunit pinigilan ng kanyang ama na si Yumulin. Huminahon, may iba pang mga pagkakataon. Ang isang matalinong tao ay hindi kumukuha ng agarang pagkawala. Tahimik na payo ni Yumol. Binaliwala ni Lito ang lahat ng walang ginagawang daldalan sa paligid niya at diretsyong tumingin sa magandang babaeng nakapula. Isang babaeng matagal na niyang pinangarap sa gising. Isang babaeng inaasahan niyang makakasama sa bawat season, isang babaeng gusto niyang alagaan habang buhay.
Ning, sumama ka sa akin. Inabot niya si Ning Beo. Ang malinaw na mga mata ni Ning Beo ay napuno ng luha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inilagay ito sa palad ni Lito. Kuya Lito. Tawag sa kanya ni Ning, nasasakal sa emosyon. Nang marinig ang nakakaawang boses na ito, halos maduraj ang puso ni Lito. Hinailan niya ito sa kanyang mga bisig at nais na maisama siya sa kanyang katawan. Miss Beo, dapat malinawan ka sa gagawin namin kung aalis ka kasama ang batang ito. Malamig na babala ni Yumulin. Ang manugang na babae, magkayakap sa ibang lalaki sa harap ng maraming bisita. Tuluyan nang nawala ang mukha ni Yumulin. Hinawakan ni Lito ang mga balikat ni Ning, at same time na tumingin sa kanya, Ning, sumama ka sa akin. Paprotektahan kita sa buong buhay ko. Magtiwala ka. Muling tumulo ang mga luha ni Ning. Hinawakan niya ang kamay ni Lito at ngumiti sa kanya, Kuya Lito, syempre naniniwala ako sa iyo. Gayunpaman, mabilis na nalungkot ang kanyang ekspresyon, pero, I'm sorry. Hindi ka lang ba natatakot na maghaiganti ang pamilya Lin? Hehe, wala kang dapat ikabahala. Kinuha ni Lito ang kamay ni Ning at nagtungo sa loob ng tirahan ng Lin. Nang makita ito, labis na naalarma si Yumulin, anong ginagawa niya? Sumunod din ang karamihan ng mga bisita, na curious kung ano ang balak gawin ni Lito. Gayunpaman, bigla nilang napagtanto na may mali. Ang karamihan ay nakaramdam ng lamig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Paano sila napunta sa bawal na bakuran ng tirahan ng Lin? Ang lugar na ito ay kilalang kilala sa buong lungsod, kung saan maraming tao na nakapasok ay hindi nakalabas. Pagdating nila sa Boundary Stone, ang lahat ay hindi sinasadyang tumigil sa paggalaw. Maging si Yumulin at ang kanyang anak ay hindi nang ahas na lumayo pa ng kalahating hakbang. Itong baliw na brat. Namutla si Jocelyn, alam na alam niya ang mga panganib ng mga ipinagbabawal na lugar na ito. Gayunpaman, tumapak si Lito bilang tugon, lumabas ka rito. Nang ang lahat ay naiwang naguguluhan, biglang lumitaw ang isang matanda. Nang makita ang matandang ito, napatulala si Yumulin. Kamukhang kamukha ng matanda ang lolo sa tuhod sa larawan. Pwede bang? Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan, kuya? Maingat na tanong ni Yumulin. Sumulyap kay Yumulin, ang matandang lalaki ay walang pakialam na sinabi, ang pangalan ko ay Mariolin. Ha! Si Yumulin, na nakaawang ang bibig sa pagtataka, ay nagtanong, kung gayon, maaari ko bang tanungin kung ilang taon ka na ngayong taon? Itinaas ng matanda ang kanyang ulo at saglit na nag-isip, hindi ko na matindaan, maaaring ilang daan na. Hindi pa siya nakakatapos magsalita, lumuhod si Yumulin sa harap ng matanda at yumuko, sinabing, Lolo. Tatay, anong nangyayari? Nagtataka si Jocelyn kay Yumulin. Pinagalitan ni Yumol, ano pa ang hinihintay mo, lumuhod ka kaagad. Ito ang aking lolo sa tuhod, ang iyong lolo sa tuhod. Sa kanyang mga salita, napatalon si Lin Haobay sa gulat at mabilis na lumuhod. Mula sa gilid, pagkatapos tingnan ng matanda, agad na naunawaan ni Lito. Ang matanda ay lumuhod ng tuwid sa harap ni Lito at malutong na tumawag, Ama. Nasaksihan ng kakaibang eksenang ito, ang mga tao sa labas ng Boundary Stone ay natigilan. Kabanata 1000. Siyempre, ang pinaka-nagulat ay si Yumulin at ang kanyang anak na si Jocelyn. Great Grand, anong nangyari sa iyo? Bakit mo niluhuran ang binatang ito at tinatawag mo siyang ama? Galit na tanong ni Yumol, where does this leave US? Bamulong si Jocelyn, Tatay, sa palagay ko ay maaaring may problema ang ating lolo sa tuhod sa kanyang isip. Pak! Binatukan ng malakas ni Mario si Josh sa ulo, Bastos, how dare you say na may problema sa isip ang lolo mo? Ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat ako sa tulad mo? Hinawakan ni Josh ang bukol sa kanyang ulo at nagreklamo, Lolo, hindi ba tama ang sinabi ko? Sabihin mo sa akin, bakit ka lumuhod sa kanya? Gustong kunin ng binatang ito ang babaeng gusto ko. Ano? Nangyayari din ito. Noon lang napansin ni Mario na hawak ni Lito ang kamay ng isang magandang babae. Oo, lolo sa tuhod. Alam kong ilustrado ka, huwag kang malito. Ang binatang ito ang nagpatalo sa pamilya namin na Lin at ikaw din. Habang nagsasalita siya, walang awa na tinitigan ni Josh si Lito, pakiusap, huwag mo siyang patawarin. Umiling si Mario at naisip, gusto kung hindi siya patawarin, ngunit sa tingin ko ay hindi ko kaya. Humiwalay si Ning Beo sa kamay ni Lito, bahagyang yumuko kay Mario, Sir, gusto kong linawin ito, si Jocelyn ang nagbanta sa akin sa buhay ng aking pamilya, na pinilit akong pakasalan siya. Nang marinig ito, nagpahayag ng kawalang kasiyahan ang mga manunood sa malapit.
So it was a threat? How shameful. Exactly, marriage should be based on mutual consent, there's no space for force. What they did was totally underhanded, no wonder the young man came to crash the wedding. Sa isang iglap, ang karamihan ay nagpalit ng panig at sinuportahan si Lito. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay hindi ang pagbabanta, ngunit dahil sa tingin nila kay Lito ay bilang isang tunay na malakas. Sa bilog ng martial arts, hindi makakatulong ang reputasyon at katayuan, ang mas makapangyarihan ay magkakaroon ng mas maraming tagasunod. Nang makita ang mga reaksyon ng mga tao, parehong naging pangit ang mukha ni Yumol at ng kanyang anak na si Josh. Totoo ba ang sinabi niya? Tanong ni Mario na may matigas na mukha. Ito. Hindi nang ahas sumagot si Yumol. Isang galit na si Josh ang sumagot, Ancestor, bakit kailangan nating pakialaman ang opinyon ng iba? Nagawa na natin ang pundasyon ng ating pamilya sa loob ng maraming taon, ano ang mali sa kaunting pananakot? Sino ang maglalakas loob na tumutol? You ungrateful brat, sasampalin kita pabalik sa sinapupunan ng nanay mo. Kahit na para sa isang lalaking kasing edad ni Mariolyn, labis siyang nagalit sa mga salitang ito. Kay Lito, sinabi niya, pwede bang tumayo muna ako at turuan ng leksyon ang walang isip na ito? Sumagot lang si Lito, kung gusto mo. Tumayo si Mario at sinimulang suntukin at sipain si Josh, na sinubukan lamang siyang palayasin. At ang mga salita ni Josh ay nagpailing sa iba sa hindi pagsang-ayon. Ang pamilya Lin ay palaging may mahusay na reputasyon, at ang magandang karakter na ito ay naipon sa loob ng maraming taon. Nakakalungkot na lahat ng ito ay masisira ng mag-ama na ito. Hindi sila pinansin ni Lito at sinabi kay Ning Beo, Ning, hintayin mo ako. Tumango si Ning, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Binigyan siya ni Lito ng isang ngiti, pagkatapos ay naglakad patungo sa gusali. Nang makita ito, nagulat si Yumol na bumuka ang kanyang bibig, itinuro niya si Lito at nauutal, siya ba ay ayaw na ba niyang mabuhay? Sa labas ng boundary marker, kumunot ang noo ni Beno Bailey, kakaiba daw ang gusali at napakadelikado, at wala pang lumabas na sino mang pumasok. Biglang naging tense ang atmosphere. Sinundan ng mata ng lahat si Lito, iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Itinulak ni Lito ang pinto at pumasok, pagkatapos ay sumara ang pinto. Sabay-sabay na nanginig ang mga tao, bawat isa sa kanila ay napalunok. Sa paglipas ng panahon, ang bawat tao ay lalong nababalisa. Pwede bang? May nangyaring masama. May nagsalita. May ibang bumantong hininga, malamang may nangyari, say. Tinitigan ni Ning Beo ang gusali, ang kanyang magandang mukha ay namutla, kahit na ang kanyang ekspresyon ay determinado. Isang bakas ng mali siya ang bumungad sa mukha ni Yumol Lin, hiniling talaga ng batang ito. Hinawakan ni Josh Lin ang kanyang battered face, malamig na ngumiti kay Ning, gaano man kagaling ang kapatid mong si Lito, wala na siya dito. Ipinikit ni Ning ang kanyang mga mata, bahagyang ibinuka ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, naniniwala ako sa kanya, babalik siya. Hiniling niya sa akin na hintayin siya, kaya tiyak na babalik siya. Bahagyang napangiti si Josh. Hindi na kailangan maghintay, baka hindi na siya makabalik, tara na. Nagsimula nang maghanda ang lahat para umalis. Sa sandaling ito, bang! Bumukas ang pinto mula sa loob, at lumabas si Lito, may hawak na bagay sa kanyang kamay. Iyon ay, ang lahat ay nakatitig sa gulat na pagkamangha, nakatitig sa kumikinang na bagay, hindi maitago ang kanilang inggit. Hautian Tower. Isa sa nangungunang 10 banal na artifact mula noong sinaunang panahon. Hanggang sa puntong ito, nakolekta ni Lito ang lahat ng 10 banal na artifact. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng lahat, si Lito, nang hindi umiwas ng tingin, ay naglakad papunta sa gilid ni Ning, Ning, sumama ka sa akin. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Ning, tumango siya at nagkusa na hawakan ang kamay ni Lito. Pagkatapos, magkahawak kamay silang naglakad patungo sa labas. Matapos matawid ang isang tiyak na distansya, huminto si Lito, tumalikod, at malamig na tumingin kay Mariolyn, sinabing, kung patuloy mong guluhin si Ning, tanggapin ang kahihinatnan. Napakalmado ng kanyang tono, ngunit naglabas ito ng matinding hangarin sa pagpatay. Mabilis na tumugon si Mario, magtiwala ka, dinidisiplina ko itong dalawang manggugulo, hindi na mauulit ang ganoong insidente. Walang sinabi si Lito, kinuha lang ang kamay ni Ning at nagpatuloy sa paglalakad. Ang mga taong nanunood sa kanilang lahat ay magalang na gumawa ng paraan para sa kanya. Bahagyang kumislap ang tingin ni Wilson He, komplikado ang kanyang ekspresyon. Hindi may kakaila, may pinagsisisihan siya.
Kung nalaman niya ang nanginginig na kapangyarihan ni Lito noon, masigasig niyang hinanap ang koneksyon sa kanya para sa kanyang anak, sa halip na subukang paghiwalayin sila. Ah! Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Katulad ng panghihinayang ni Bano Bailey. Ang pag-iisip na masaktan si Lito noon ay nagdulot sa kanya ng ilang panghihinayang. Kung nakipagkaibigan siya sa binatang ito, hindi lang ito magiging kapaki-pakinabang, kundi pati na rin ang isang sitwasyong nakakaligtas sa mukha. Sa kasamaang palad, dahil sa isang sandali ng pagkalito, ang pagkakataong ito ay napalampas. Galit na hinarap ni Marjoline ang kanyang dalawang inapo, kayong dalawang manggugulo, lumuhad kayo sa Ancestral Hall sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sina Yumul at Josh, syempre, ay hindi nang ahas na lumaban at atubiling nagtungo sa Ancestral Hall upang lumuhad. Sa kabilang panig, si Lito, na magkahawak, kamay kay Ning, ay naglakad sa malinis at maayos na mga kalye ng Qingtian City ng medyo matagal. Suot ang kanyang seremonyal na kasuotan at napakaganda, si Ning ay nagpalingalinga. Kuya Lito. Nahihiyang tawag ni Ning sa kanya. Masayang tumingin si Lito kay Ning. Ang kamay mo. Paalala ni Ning sa kanya sa isang nahihiyang bulong. Oh, napagtanto ni Lito na kanina pa niya hawak ang kamay niya. Kahit na may nararamdaman siya para kay Ning at umaasang makakasama niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, palaging may hindi nasasabing tensyon sa pagitan nila. Bagamat paminsan-minsan ay magkahawak kamay sila, ang kanilang relasyon ay higit pa rin sa magkapatid, na walang romantikong damdamin. Dahil sa pagkapahiya, mabilis na binitawan ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, masyado akong natuwa, nakalimutan ko. Si Ning ay nagbigay ng mapayapa, magiliw ng ngiti, ang kanyang mga mata ay kurbadong parang maliwanag na buwan, Kuya Lito, napakagwapo mo ngayon. Napakamot sa likod ng kanyang ulo dahil sa kahihiyan, tumawa si Lito. Napansin ni Lito ang kakaibang hitsura sa mga mukha ng mga tao nang makita si Ning, iminungkahi ni Lito, hayaan mo akong bilhan ka ng damit. Medyo kakaiba para sa iyo na magsuot ng ganito. Bahagyang itinaas ni Ning ang kanyang maisla na kilay at tumango sa galit na galit, ano, sa tingin mo hindi ako maganda sa ganito. Tumawa si Lito, ang malokong loko. No, you always look gorgeous. Kahit nakasako ka, engkanto ka pa rin. Parang kakaiba lang. Hindi napigilan ni Ning na mapangiti, sige, nagbibiro lang ako, tara na. Dahil doon, magiliw niyang ikinawit ang kanyang braso sa braso ni Lito, tulad ng dati nilang ginagawa sa bundok. Pero wala akong pera, kaya kailangan akong pretuhin ni Kuya Lito ngayon, biro ni Ning na nakangiti. Pinisil ni Lito ang kanyang ilong, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Pumasok sila sa isang tindahan ng damit. Pagpasok pa lang nila ay bumungad sa loob ang nakakatusok na sigaw ng isang babae. Bawal pumasok dito ang mga low class. Nagdilim ang mukha ni Lito. Lumingon siya at nakita niya ang isang matambok na babae. Ang babae ay mukhang napakamayabang at superior, pinalamutian ng isang asul na balahibo sa kanyang dibdib. Sa mundo ng martial arts, ang antas ng mga balahibo mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ay itim, pula, asul, dilaw, lila, at puti. Ang babaeng ito ay kabilang sa lower middle class, ngunit mas mayabang siya kaysa sa upper class. Paliwanag ng isang amicable na empleyado, Miss, ayon sa rules, ang mga ordinaryong tao ay pinapayagang mamili sa loob. Sinampal ng babae ang empleyado, nagbabantang umungol, sino ka sa tingin mo, para magkaroon ng kapangahasan na turuan ako. Ang staff na nakasuot ng itim na balahibo na nagpapahiwatig ng kanyang mababang antas, ay nakayanan lamang ang sampal at tinakpan ang kanyang mukha ng hindi nagsasalita. Ang itim na balahibo, na nagpapahiwatig ng pinakamababang katayuan sa mundo ng martial arts, ay nasa itaas lamang ng mga ordinaryong tao. Ang ilang mga karaniwang tao ay maaaring makamit ang katayuang may itim na balahibo sa pamamagitan ng paggawa ng mga makabuluhang tagumpay. Gayunpaman, ang mga pinalamutian ng itim na balahibo ay nahaharap pa rin sa diskriminasyon sa mundo ng martial arts. Malamig na sinulyapan ni Lito ang babae at kumpiyansang pumasok sa tindahan. Without my permission, you dare to enter. Bingi ka ba? Nagngangalit na parang baliw ang matambok na babae. Mahinahong sumagot si Lito, kung magbibigkas ka ng isa pang salita, itatapon kita. Naisip ng matambok na babae na baka nagkamali siya ng narinig, naglakas loob ka bang takutin ako? Nagkamali ka ba ng gamot? Lugi ka, ikaw. Bago pa siya makatapos, hinawakan ni Lito ang kanyang kwelyo at inihagis siya palabas na parang naghahadges ng sandbag. Bumagsak ang matambok na babae sa kanyang likuran, ang kanyang masakit na mukha ay sumimangot habang siya ay sumisigaw ng, "Aray!" Tumayo siya at iwinasiwas ang palad kay Lito.
Mabilis na kinuha ni Lito ang isang sabayta ng damit mula sa tabi at binatukan ng malakas. Ouch! Mukha ko. Muling tumili ang matambok na babae, at tumingin sa salamin, nakita niya ang pulang marka sa kanyang mukha. Sa isang hindi kaakit-akit na mukha, nagdagdag ito ng komedya. Ikaw. Ikaw. Ang lakas ng loob mong lumaban. Itinuro niya si Lito, halos mag-aapoy sa galit. Malamig na sinabi ni Lito, sinaktan mo ako, at kung hindi ako gagantay ay magiging walang isip ako. Kaagad pagkatapos, tumawa ito at tumingin sa kanya, gayunpaman, dapat mong pasalamatan ako, sa iyong nakakatakot na hitsura, ito ay tulad ng pagbibigay sa iyo ng aesthetic na operasyon. Naglakas loob ka bang kutsain ako? Nagalit ang sobra sa timbang na babae, sumisigaw, maghintay ka at tingnan mo. Kung hindi ka maglakas loob na tumakas, sa sandaling makabalik ako at wala ka na, wawasakin ko ang lugar na ito. With that, she stormed off sa gitna ng kanyang sumisibol na galit. Sa tabi, si Ningbeo ay hindi napigil ang mapangiti, nanunukso, ang tagal na kitang hindi nakikita, Kuya Lito. Mas naging palatawa ka kaysa dati. Ngumisi si Lito, nagkomento, napilitan lang ako ng isang walang modo. Mukha namang hindi mapakali ang katulong ng tindahan sa gilid, na naudyukan ang babaeng iyon, paano magiging kalmado ang dalawang mortal na ito. Tumingin si Lito sa kanya, nakakunot ang noo at ibinuka ang kanyang bibig, huwag kang mag-alala, mananatili ako at maghihintay sa kanyang pagbabalik.